Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Happy Friday everyone! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko Dabawenyo, Davao Region, sa buong Mindanao. Sa mga kapwa ko, o sa mga lahat ng Bisaya around all day. Hello, good morning, happy Friday. Happy weekend. At sa mga kapwa ko din po OFWs, hello, big love, shoutout, magandang umaga sa inyong lahat. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, dito tayo sa topic, itong nakakatawang dalawang mga patapon, no? Talagang basura ng buhay, no? Na hinugot nila doon sa Davao Penal Colony o Davao Penal Farm, no? Yung kulungan doon, na witness ni Tambaloslos Martin Romualdez. Sa pakikipagsabwatan ng mga buhayang kawatang kongresista na humihimod sa itlog at Puwete Martin Romualdez kadiri ang mga putang inang mga kongresistang to. So habang nagkagulo sa Senado about doon sa 10 million book, isang kaibigan ni VP Sara project niya na libro para sa mga bata, storytelling, dahan-dahan din nung isang araw to na blind item na lumabas na tatanong nga kung gaano daw katotoo yung impormasyon na isang bilanggo. So hindi pala isa kasi dalawa, no? Na mula doon nga sa Davao na prisuhan sa Penal Colony or Dapicol ay inilipat sa Metro Manila diyan sa Muntinlupa, no? Ang sinakyan pa private plane, no? Gumastos ang taong bayan para sa mga walang kwintang taong mga kriminal. Private plane pang sinakyan ng mga putang ina na nasa Kongreso para lang siraan ang drug war ni dating Pangulong Duterte. So, yon, no? At ano kaya ang pangako ni Martin Romualdez dito at labag to sa batas, mga lalabs, mga bayot, kung walang court order? Sa bagay, hindi na tayo magtaka dahil takot ngayon ang ombudsman. Tingnan mo si Jingo Estrada, acquitted na sa kanyang plunder case. Inakwit ng ombudsman dahil papalapit ang budget ngayon nila for 2025. Baka i-zero sila ni Martin Romualdez ng Congress. Kaya kung ano ang utos ni Martin Romualdez sa ombudsman, sa mga korte natin, lahat ng korte, lalo na sa Korte Suprema, pumayag dito siguro ang Korte Suprema, nakakadiri kayo. Kayo na nga lang yung sandalan ng taong bayan. Mga matataas na mambabatas dyan, no? Kung kakataas-taas ang hukuman ng Pilipinas, nadala lang kayo ba sa tanong lang naman to Bakit ninyo pinayagang hugutin ni Martin Romualdez itong mga preso na una na dyan? Si, tawag dito, yung Jimmy Guban, na which is labag yun sa batas ng Pilipinas, na palabasin or tawag dito, mag-witness yung isang nakakulong na. Panghabang buhay ang mga sentensya nito Hindi na po sila credible dahil bakit? Sentensyado sila kasi gumawa sila ng paraan. Pero bakit hinayaan po ito ng ating kataas-taasang hukumang Korte Suprema? Anong nangyari sa inyo? Natakot kayo na mawalan kayo ng budget? Kaya kung ano na lang yung iuutos sa inyo ni Martin Romualdez, sige na lang kayo. Nakakahiya ang Korte Suprema ng Pilipinas. Ito yung batas, ulitin natin. No prisoners prisoner sentenced to death, reclusion perpetua, or life imprisonment and who is confined in any penal institution shall be brought outside the said penal institution for appearance or attendance in any court unless authorized by the Supreme Court. So, ang tanong dito, mula kay Jimmy Guban at saka dito sa dalawang pinangakuan siguro ng mababang sentensya at milyones dyan sa saan ba ito? Loan Bator. May court order ito. Yun lang naman tanong dyan Kung wala, nakakadiri ang Korte Suprema ng Pilipinas, sa totoo lang. Pira-pira na lang kayo, mga ganon. So ito yung dahil
ibang-iba na ngayon yung nakakatawa ngayon yung naka-assign sa CID administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dati, sa Marcos Sr., puring-puri. Dati si Marcos Sr. na yung Chinese drug lord noon, ay balita, di ba, na firing squad daw ni Marcos Sr. doon sa Lunita. Dahil drug lords nga. Pinuri si Marcos Sr. noon. Pero pagdating sa Marcos Jr., aba, protektado ang mga drug lords. Bakit? Drug addict ang anak. At may balita pa si Maharlika. Nakakasana si Bongbong Marcos magpa-drug test dahil may sabwatan sa isang doktor dyan sa St. Luke's na pipikiin ang kanyang hair follicle test, babayaran ng bilyon. Mula na naman sa pera ng taong bayan ba yan? Or nakukulimbat nila, siguro baka dyan sa mga flood control na yan or sa mga confidential funds ni Bongbong Marcos, kukunin yung pambayad. So, gawan na natin yan ng ibang ano. Pero dito tayo sa mga sinungaling na to, na mga bayarang walang kredibilidad na mga witness. Demolition job. Yan daw ang ginagawa. Yun naman talaga totoo. Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagtawid sa kanya sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords noong 2016. Ang banat naman ni dating Senadora Laila de Lima, ito na ang Humihirit na naman dating itong Pangulong nasa burikat buong na dating justice. tig-1 milyong piso Malandi kada na ni kulong Laila at de Lima. kalayaan. Yan daw ang ipinangakong bayad sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa Davao City. Isiniwalat yan mismo ng 2 persons deprived of liberty o PDL na pumatay umano sa tatlong Chinese drug convicts sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Sila ang 2 bagong testigong iniharap kanina sa Quad Committee hearing ng Kamara tungkol sa umunay koneksyon ng mga pugo, iligal. Pero kayo News 5, hindi ninyo binalita ha, dahil kayo din ay nasusuhulan yung mga bunganga ninyo dyan, mga putang ina kayong mga mainstream media ninyo ng pira, na isinakay ang mga putang inang mamamatay taong priso na to ng private plane na pira ng taong bayan, na hindi din yan kinu-question itong putang inang Risa Hontiveros. Na droga, Chinese syndicates at extrajudicial killings noong Duterte drug war. Isinalaysay ng 2 testigo na sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan ang ginawa nilang krimen. Kwento ni Tan, nilapitan siya ng kanyang high school classmate na si SPO4 Arthur Larsolis na nooy naka-assign sa CIDG Region 11 at nakabase sa Davao City. Nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Larsolis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako. Ito yung sinumpaan mong salaysay. Kung ikaw mismo kriminal na pumatay sa taong yun, bakit kailangan mo pang isulat at basahin? Kagaya ba ni Kati Binag, first-hand information niya na nakikita niya sa 2 tinga niya at naririnig niya na katabi niya lahat, walang script. Pero ito may script at aanga-anga pa nagbabasa itong mga putang inang mga mamamatay taong witness ng putang inang Martin Romualdez. Sa iyo. Nakakahiya kayo. Kumuha na lang kayo ng witness, wala pang kredibilidad. Kriminal kaya nakulong. Kung kaya nga nito pumatay ng tao, itong mga hard killer to sinusuhulan to, pumatay sa halagang 5,000, 10,000, kaya nito magsinungaling. Kaya itong bayaran para magsinungaling at gumawa ng kwento. So, anong kredibilidad At dito? may Wala. basbas sa taas. May basbas daw sa taas. Baka matulungan ka rin Baka si kami Bongbong Marcos na yun. makalaya. Ayun. Kakausapin ko namin ang presidente. Ang target, mga Chinese na sina Cho King Tung, Jackson Lee at Peter Wang. Agad naman daw tinanggap ni Tan ang trabaho Ang tanong, nakalaya kayo? Di ba wala? at sinama ang kapwa-preso na si Magdadaro. August 13, 2016 daw nang pagsamahin sina Tan, Magdadaro at ang tatlong Chinese sa isang Bartolina. Dito na raw nila pinagsasaksak ang mga ito gamit ang mga patalim na bigay rin umano ng mayor ng kulungan.
Pagkatapos ay sinabihan daw sila ng warden na si Superintendent Gerardo Padilla na ihagis sa labas ng Bartolina ang mga patalim. Dito na niya ikinuwento ang narinig niyang usapan ni Padilla at nang kausap nito sa cellphone na kaboses umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President? Ayun, yan. Narinig ko lang palagi Ay, yung boses niya, sus! yung boses na narinig ko. Naririnig lang daw niya boses. Tandaan natin, karami ng presidente hindi nakakausap. Si Senator Bongo ang may hawak doon. At kahit ngayon, according to Maharlika kay Bongbong Marcos, si Liza ang may hawak ng telepono ni Bongbong Marcos. Hindi mo siya makakausap direct. Dadaan ka muna sa tauhan, halimbawa yung SAP, special, ano ba yung tawag dyan, yung SAP, kagaya ni Anton Lagdamio. Pero dito kay Bongbong Marcos, dadaan ka muna kay Lisa. Kung anong kailangan mo kay BBM, saka pa ibigay doon. Ganon din si Pangulong Bongbong Marcos, dadaan ka muna kay Bongo or kay, sino ba, kay yung Secretary Mijaldía, man siguro yon. Basta something ganyan, no, yung hindi ka direct makakausap mo yung presidente. Lalo na pag ganito. So kung pinatay ang halimbawa order ni Pangulong Duterte na pinatay, pagpalagay lang natin na yung mga drug lord, edi mabuti. Dahil bakit? Alam na natin sa daming mga nangyayari before Duterte pa president, yung mga kulungan. Tingnan ninyo yung Bilibid. Kung hindi pumasok doon si Bantag na pinaggigiba doon yung mga mga bahay kubo doon na ginawa ng motel, yung Bilibid. Mayroon doon mga bahay na tsuktsakan. Magbayad ka lang. Di po ba? Tapos yung droga, doon nagluluto mismo sa loob ng kulungan. So, halimbawa na lang pinatay itong tatlong drug lord na to. Para sa akin, mabuti. Dahil bakit? Kahit nakakulong ang mga drug lords na to, gumagalaw pa rin ang kanilang mga galamay sa labas. Dahil nga may cellphone, tingnan mo yung yung may speech dyan minsan si Pangulong Duterte nung siya pa'y presidente, na nagtaka siya. Sabi niya, nung pumasok siya sa, ewan ko kung saang area yun, pero sa Krami pala, nung nakakulong si Jinggoy, si Bong Revilla, at saka si Enrile doon, di ba? Na dinalaw na si Jinggoy, nagtaka daw si PRRD dahil kinapkapan sila at kinuha yung cellphone. Samantala, si Jinggoy Estrada daw, 3 ang cellphone sa loob ng Krami. So, pag mga ganitong klaseng tao, may koneksyon pa rin to kasi tingnan mo nung si Bantag, nakita na sino ba ito? Sila Laila de Lima, malaya nagko-concert doon. Sharon Conita. At yung isa pang priso doon na nakapag-platinum album pa sa loob ng kulungan. Para sa akin, okay. Tama na pinatay ang mga drug lord na to dahil kahit nakakulong sila, ulitin ko, may connection sila sa labas. At gumagalaw pa rin ang mga negosyo nilang droga na nakakasira sa mga kabataan. At kahit na may mga edad matanda na nagdodroga pa rin, maraming mga ginagahasa na pinapatay at kung anong klase pang krimen, pagnanakaw, etc. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente ng congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Naka-speakerphone ba? Ay pinindot ko siya para mag-speaker on. 2 araw matapos ang isinagawang krimen, Naniwala ka naman sa chismis doon. Ba, inutok ka lang baka yung nag-utos noon, mga kalaban din ng drug lords. Kalaban sa negosyo. bigay ang bayad sa asawa ni Nathan at magdadaro. Pero tig 1 milyon lang daw ang ibinigay na bayad. Ay. Hindi rin daw nila tinupad ang pangakong paglaya nila. Nakumbit kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Ginawa naman naming
ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Hindi Hanggang uto-uto matapos kayo. ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Dahil sa pagkakadawit sa pagpatay, nagmosyon si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales na ipatawag sa susunod na pagdinig si dating Pangulong Duterte. Ayon naman sa dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Sal Panelo, malinaw na bahagi ito ng demolition job laban sa Correct. mga Duterte. Ginagamit daw ng mga kalaban ng dating Pangulo ang mga na-convict dahil sa pagpatay at drug trafficking para idawit si Duterte sa pagpatay sa 3 Chinese detainees. Ayon naman sa isa ring dating tagapagsalita ni Digong na si Attorney Harry Roque, ang dapat daw na masakdal sa pagpatay ay ang 2 suspect na umamin sa krimen at Naman. hindi si Duterte na wala namang sapat na ebidensyang tuwirang nasasangkot sa dating Pangulo. Para naman kay dating Senadora Laila de Lima na nakulong dahil sa iligal na droga sa administrasyon Umihirit Duterte, pa yung na malanding mga preso na din ang mga Justice tumestikulo Secretary. laban sa kanya, tila karma raw ang nangyayari ngayon sa dating Paanong karma? Kayo may kagagawan dyan naman dilibog. Hanggang ngayon talaga, hindi ka pa rin makakahuma, no? Sa libog mo kay Duterte na hindi ka pinatulan. Tama, demolition job, kaya lang pumatay, kaya din nilang magsinungaling. At tama si Harry Roque. Dapat dagdagan itong another, murder. Kung ilang taon ba yung murder? Reclusion perpetua. Doon na sila mabubulok. O tingnan natin kung ano yung labasan dito. Baka na naman mamaya, mamatay na to at atake sa puso o kaya suffocation. Patayin sila after mag-witness. Abangan natin. At sa ating Korte Suprema, may basbas ba ninyo kung bakit nakalabas itong 3 preso, Jimmy Goban at itong 2 bugok? Na halos binasa na nga lang ang statement, aanga-anga pa. Ang kanilang personal na statement. May ano ba ninyo? May basbas ba ninyo dyan, Korte Suprema? Kung wala, anong nangyari sa inyo? Pira-pira na lang ba kayo? Tatakutin lang kayo ni Martin Romualdez, wala kayong budget next year. Ayun, nanginginig pa yung mga tumbong at mga kipay ninyo dyan sa korte. Kung ano na lang yung gustong gawin ni Martin Romualdez, payag na lang kayo. Niyuyurakan din ninyo, no? Yung inyong mga profesyon, nakakahiya na nasa kataas-taasang hukuman kayo, tinotolerate ninyo yung ginagawa ni Martin Romualdez sa ngalan ng pera. Pira-pira na lang ba talaga ang hustisya sa Pilipinas? Yan ang tanong.